Mga ka-clover, kayo ba ay meron ng pothos plant? Malamang marami na sa atin dito ay mayroon na dahil ang pothos plant ay isa sa maswerteng halaman itong taon 2025. Ngunit may mga bagay kayong hindi nyo alam ang about sa pothos plant para talaga kayo ay swertihin. Hindi porket may pothos plant ka ay swertihin ka na. Hindi po ganon. Ano ang dapat gawin para swertihin kayo sa inyong pothos plant? Ang pothos plant o pothos ay isang kilalang halamang pampaswerte ayon sa Feng Shui. Upang ito ay makatulong sa pag-akit ng swerte, pera at positibong enerhiya, narito ang mga tamang petsa sa direksyon para sa pagtatanim o paglalagay nito. Ang pinakamagandang petsa ng pagtatanim o paglalagay ay araw ng buwan or new moon, sumisimbolo ng bagong simula at paglago. Kung wala pa kayong pothos at nais nyo pong magtanim itong buwan ng Abril 2025, o kung meron man ay pwede pa rin po kayong magtanim ulit itong buwan ng 2025 o sa kahit anong buwan. Pwede rin naman, pero itong 2025 ay naaangkop po siya sa paniniwala ng Feng Shui. Ang pagtatanim ng pothos plant sa araw ng bagong buwan ay tinuturing na maswerte dahil ito ay sumisimbolo ng bagong simula at paglago. Sa makatuwid, ang Abril 28, 2025 ay isang angkop na petsa para magtanim ng pothos upang makaakit ng swerte at kasaganaan. Tandaan nyo po ha, Abril 28, 2025. Bukod dito, ang unang araw at ika-15 araw ng buwan ay itinuturing ding maswerte para sa pagtatanim, ayon sa tradisyon ng Feng Shui. Sa Abril 2025, ang mga petsang ito ay tumutugma sa Abril 1 at Abril 15. Ang mga araw na ito ay mainam din para sa pagtatanim ng pothos upang mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong tahanan o opisina. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga phase ng buwan sa Abril 2025, maaari mong bisitahin ang Moon Phases Calendar or April 2025. Chinese Lunar Calendar Lucky Days. Maaari mong suriin kung kailan ang auspicious days para sa pagtatanim o pag-aalaga ng halaman. Ang pinakamagandang direksyon para sa pothos plant ay ang southeast o timog silangan para sa kayamanan at kasaganaan or wealth area. Sa east or silangan para sa kalusugan at pamilya. Sa north naman or hilaga para sa career, growth at trabaho. Sa tradisyon ng Feng Shui, ang pagtatanim ng pothos sa tamang petsa ay maaaring magdala ng swerte at positibong enerhiya. Bagamat ang mga pangkalahatang gabay tulad ng pagtatanim sa araw ng bagong buwan o sa 1st o 15 ng buwan ay epektibo, mas mainam na kumonsulta sa isang detalyadong Feng Shui calendar para sa Abril 2025 upang matukoy ang mga partikular na maswerteng araw para sa pagtatanim. Meron pong video na naglalaman ng daily Feng Shui activity calendar sa April 2024. Bagamat ito ay para sa 2024, maaari din itong magbigay ng ideya kung paano pumili ng maswerteng petsa para sa iyong mga aktibidad. Para sa eksaktong mga petsa sa Abril 2025, inirekomenda na maghanap ng updated na Feng Shui calendar o kumonsulta sa isang Feng Shui expert. Kahulugan at simbolo ng pothos plant. Simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Ang hugis ng dahon nito na parang puso ay sumisimbolo ng kasaganaan. Kaya't madalas itong inilalagay sa mga negosyo at tahanan upang makaakit ng pera. Nag-aalis ng negatibong enerhiya. Pinaniniwalaang sumisipsip ito ng negatibong enerhiya at nagpapalakas ng
positibong chi o enerhiya sa bahay o opisina. Protection laban sa kamalasan. Kapag inaalagaan ng maayos, pinaniniwalaang itinatanggal nito ang malas at naghahatid ng swerte. Tumutulong sa tagumpay sa karera. Kung ilalagay sa north direction, makakatulong ito sa pag-unlad ng karir at trabaho. Bakit maswerte ang pagtatanim sa unang araw at ika-15 ng buwan? Ayon sa Feng Shui at Chinese traditions, ang unang buwan ay sumisimbolo ng bagong simula at paglago. Kapag nagtanim ng poto sa araw na ito, pinaniniwalaang magdadala ito ng tuloy-tuloy na pag-unlad at swerte sa pananalapi. Sa ika-15 ng buwan, karaniwang petsa na nagpapalakas ng enerhiya at pagbibigay-pugay sa mga espiritual na puwersa. Pinaniniwalaan din na ang pagtatanim ng halaman sa araw na ito ay naglalagay ng positibong intensyon at nagpapalakas ng swerte. Halimbawa po, nakapagtanim po kayo ng pothos plant nyo o nagkaroon po kayo ng pothos nyo bago mag 2025 dahil siguro alam nyo na isa siya sa pinakamaswerte na mga lucky plant sa taong 2025 na ito, pero hindi nyo po alam kung anong araw nyo po siya itinanim o anong petsa po kayo nagkaroon. Meron naman po kayong chance para magtanim ulit at magkaroon ulit ng panibagong pothos plant para kayo ay swertihin. Ito po ang unang araw ng buwan at ika-15 ng buwan. Ito po ang tips para sa mga lalong maging maswerte ang pothos plant. Ilagay sa southeast or west corner para sa kasaganaan. Huwag hayaang malanta o matuyo dahil maraming magdulot ito ng stagnant o negatibong enerhiya. Gamitin ang gintong paso para sa karagdagang simbolismo ng yaman. Kung gusto mong doblehin ang swerte, maaari mong sabayan ng dasal o positibong intensyon habang itinatanim. Ang Timog Silangan o Southeast ay itinuturing na wealth and prosperity area o ang direksyong na sumisimbolo ng kayamanan, kasaganaan at paglago. Dahil dito, ang paglalagay ng mga halaman tulad ng pothos plant sa direksyong ito ay pinaniniwalaang nagpapalakas ng daloy ng swerte at pera sa iyong tahanan o negosyo. Bakit maswerte ang halaman sa Timog Silangan? Elemento ng kahoy o wood element. Ayon sa Feng Shui, ang Timog Silangan ay pinamumunuan ng wood element na kumakatawan sa paglago, kasaganaan at buhay. Ang mga halaman ay natural na sumisimbolo ng pag-unlad, kaya perpekto silang ilagay sa direksyong ito. Koneksyon sa kasaganaan. Sa Feng Shui Bagua Map, ang southeast sector ay sumisimbolo ng wealth luck o swerte sa pera. Ang malusog na halaman sa bahaging ito ng bahay ay nagpapalakas ng positibong enerhiya para sa mas maraming kita at oportunidad. Enerhiya sa paglago. Ang mga halaman ay lumalaki at dumarami. Kaya naayon ito sa layunin ng Timog Silangan na dumami ang kayamanan at swerte. Paano gamitin ang Timog Silangan para sa matibay na swerte? Maglagay ng malusog na halaman. Siguraduhing berde at buhay ang halaman upang patuloy ang pagdaloy ng positibong enerhiya. Gamitin ang tamang paso. Mas mainam ang bukod sa sinabi ko kaninang gold, red o pwede rin purple na paso dahil sa mga kulay na ito ay sumusimulo ng yaman at good fortune. Iwasan ang matutulis o matinik na halaman. Ang mga matutulis na dahon tulad ng cactus ay maaaring humadlang sa swerte. Mas mainam ang malalambot at bilugan ng dahon tulad ng pothos o money plant. Pwedeng magdagdag ng lucky charms. Maaaring maglagay ng Chinese coins, crystals, citrine o jade at pulang ribbon sa paso
upang palakasin ang enerhiya ng kayamanan. Isa pang tips para makaakit ng swerte ang iyong pothos plant, maglagay ng pulang ribbon. Ayon sa Feng Shui at iba pang paniniwala sa enerhiya, ang kulay pula ay sumisimbolo ng proteksyon, tagumpay at kasaganaan. Bakit swerte ang pulang ribbon sa pothos? Proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Pinaniniwala ang tinataboy ng pulang ribbon ang malas at negatibong enerhiya. Nagpapalakas ng swerte at kasaganaan. Ang kombinasyon ng berdeng halaman at pulang ribbon ay sumisimbolo ng patuloy na pagdami ng pera at biyaya. Nagpapalakas ng elemento ng apoy at kahoy. Ayon sa Feng Shui, ang kulay pula o apoy at berde o kahoy ay magandang kombinasyon para sa enerhiya ng pag-unlad at kasaganahan. Paano ilagay ang pulang ribbon sa pothos plant? Itali ang ribbon sa paso upang protektahan ang enerhiya ng halaman. Pwede ring itali sa tangkay o dahon. Huwag masyadong mahigpit para sa pampaswerte at dagdag biyaya. Pwede ring lagyan ng maliliit na red charm o Chinese coin kasabay ng ribbon para sa mas matibay na swerte sa pera. Kapares po nitong sa akin. Ang imbis na itinali ko po ay ibang tali para magandang pagkagapang niya or kapit na kapit kung gusto nyo pong pagapangin. Ang itali nyo po ay red na ribbon. Pares nito po oh. At habang inilalagay ang ribbon, maaari kang magdasal o magsabi ng positibong intensyon tulad ng ganito po sasabihin nyo habang tinatali nyo ang ribbon. Dalhin mo sa akin ang kasaganaan, proteksyon at magandang kapalaran. Mga dapat nating iwasan. Huwag gumamit ng sira o lumang ribbon. Mas mainam ang bago upang hindi dalhin ang lumang enerhiya. Huwag ilagay sa madilim na sulok. Siguraduhin nasa lugar na may sapat na liwanag para mapanatili ang positibong enerhiya. Huwag hayaang malanta ang halaman. Ang patay na halaman ay maaaring humigop ng malas. Ang paglalagay ng pulang ribbon sa pothos plant ay isang mabisang pampaswerte na ginagamit sa Feng Shui. Ito ay tumutulong sa pag-akit ng kayamanan, proteksyon at positibong enerhiya. Ang paglalagay ng pulang ribbon at paglalagay ng inyong halaman sa timog silangan ay isang malakas na Feng Shui technique upang mapalakas ang daloy ng pera, kasaganaan at pag-unlad sa iyong buhay. Kung nais mong dumami ang iyong oportunidad at yaman, siguraduhing malusog ang iyong halaman at ilagay ito sa tamang direksyon. Lalo na rin dito sa pothos plant at lalong-lalo na sa ating mga mahihilig sa halaman o sa mga lucky plants. Pero kung hindi pa po ninyo alam kung saan dapat natin ilagay ang ating pothos plant para swertehin, ito po ang tips ko para sa inyo para kayo po ay swertehin. Isa pa pong tips ritual ng pagtutubig gamit ang full moon water para sa malakas na enerhiya. Ang tubig mula sa kabilugan ng buwan ay may positibong enerhiya na nagpapalakas sa halaman. Sa anong paraan? Maglagay ng tubig sa isang baso o bote at ipatama ito sa liwanag ng buwan sa gabi ng full moon. Kapares po nitong sa akin, ginawa ko ito nitong March 14 lang. Itinapat ko itong bote na may tubig sa buwan dahil itong March 14 na nakaraan ay full moon. Ganon din po ang gagawin nyo kapag merong full moon at saka new moon. Pagkatapos, kinabukasan, gamitin ang tubig na ito sa pagtutubig ng pothos plant habang binibigkas ang mantra. Ito po. Tulad ng tubig na ito, naway dumaloy ang kasaganaan at swerte sa aking buhay. Ganun po ang sasabihin nyo. Ang pinakamainam na araw para gawin ito
ay sa April 13, 2025. Full moon sa April 2025 o tuwing may full moon kada buwan. Ang isa pa pong ritual ng pera sa Pothos plant ay ang money energy activation. Ang ritual na ito ay nagpapalakas ng daloy ng pera at kayamanan. Anong paraan? Maglagay ng 5 barya sa lupa ng Pothos plant. Gumamit ng red envelope o angpaw at isulat ang wealth and prosperity bago ito ilagay sa ilalim ng paso. Maglagay din ng 1 piraso ng jade o citrine crystal sa tabi ng halaman upang palakasin ang enerhiya ng kayamanan kung meron po kayong jade o citrine. Kung wala po, kahit yung 5 barya lang po o kaya yung ating Chinese coins. Iwisik ng kaunting bigas o asukal sa lupa upang sumimbolo ng kasaganaan at sagana sa pagkain. Pinakamainam na araw para gawin ito, Abril 1, 15 o 28 or new moon or unang araw ng Chinese lunar month. Regular na kausapin o dasalan ang halaman upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ang Pothos plant ay isa sa pinakamakapangyarihang halaman sa Feng Shui pagdating sa kayamanan, swerte at proteksyon. Ang pagsasagawa ng mga ritual na ito ay makakatulong upang palakasin ang positibong enerhiya at dumaloy ang kasaganaan sa iyong tahanan o negosyo. Kaya mga ka-clover, hindi po sapat na meron tayong mga lucky plants lang. Upang tayo swertehin o kung nais nyong swertehin, dapat po tayo ay magsipag at magtiyaga para makamit natin ang ating mga ninanais. Kailangan sundin at gawin ang mga ritual na ito. Dahil kung hindi, wag na po kayong magtaka kung hindi kayo suswertehin. Dahil porket may lucky plants kayo ay swertehin ka na dapat. No po, kailangan po natin gumawa ng ritual para umepekto ito. Dahil ang lahat ng bagay na may kinalaman sa Feng Shui, pamahiin at kasabihan ay dapat merong sapat na pananalig, sipag at tiyaga at higit sa lahat may positibong pananaw. Kailangan din po natin ang may disiplina sa sarili. Alagaan, mahalin at kausapin ang ating halaman sa umaga kapag binibisita natin sila. At maaari ding sabihan natin ang ating mga halaman na good morning my beautiful and lucky plants o kaya'y bigyan nyo ako ng maraming bulaklak kung ang inyong mga halaman ay namumulaklak. O kaya naman magpakitang gilas kayo na dumami, malusog at magbigay ng swerte sa akin habang kayo ay inalagaan ko. Ganun po. Kahit para ba tayong baliw na pag nakita ng ibang tao na nagsasalita at kinakausap ang ating mga halaman, ay ayos lamang po yun. Ang mahalaga po ay masaya po tayo sa ating mga halaman. Nakakatulong talaga sa mga halaman ang pakikipag-usap o pagbati sa kanila. Bagamat tila kakaiba ito may siyentipikong paliwanag at energetikong paniniwala kung bakit mainam itong gawin. Nagdadagdag ang carbon dioxide. Kapag kinakausap natin ang halaman, inilalabas natin ang carbon dioxide na mahalaga sa kanilang photosynthesis. Kahit maliit lang ang epekto nito, nakakatulong ito sa paglago ng halaman. Dahil ang positibong tunog ng vibrations, ang sound waves mula sa ating boses ay may banayad na epekto sa halaman. Ayon sa ilang pag-aaral, ang banayad na tunog ay maaaring makatulong sa mas mabilis na paglaki at pagdevelop ng kanilang mga cells. May mga eksperimento kung saan mas mabilis lumaki ang halaman na madalas nakakarinig ng mga positibong salita o banayad na musika. Psychological effect sa nag-aalaga. Kapag kinakausap natin ang halaman, nagiging mas maalaga at masigasig tayo sa pag-aalaga sa kanila. Ang mas mabuting pag-aalaga,
tulad ng pagtutubig sa tamang oras, paglilinis ng dahon at tamang sikat ng araw ay nagpapalusog sa halaman. Sa Feng Shui at energetic beliefs, paano nakakatulong ang pakikipag-usap sa halaman? Pinapalakas ang enerhiya o Qi. Sa Feng Shui, ang mga halaman ay may sariling enerhiya o Qi at pinaniniwalaang sumasagot sila sa positibong intensyon. Ang pagsasalita ng positibong salita sa kanila ay tumutulong sa kanilang masiglang paglaki at mas malakas na enerhiya sa paligid. Ang halaman ay parang energy filter na sumisipsip ng stress, negativity at malas. Ang positibong pakikipag-usap ay nakakatulong sa kanila na manatiling masigla at puno ng buhay. Pinaniniwalaang ang halaman na may malusog na enerhiya ay mas malakas na nag-aakit ng swerte, kasaganaan at proteksyon sa bahay o opisina. Kaya't kung gusto mong mas lumago at magdala ng swerte ang iyong pothos plant o iba pang halaman, subukan mo silang kausapin at bigyan ng positibong intensyon.